Nako, eto na mga kabayan, OMG, nakakatakot to. Breaking news, delikado to. Video nilabas na. Patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito mga kabayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. At eto no, banatan po natin itong Senator Ping Lacson. Ayan. Sabi po kasi dito ng isang attorney at political analyst na si Attorney Edward Chico, no? Ang problema kay Lacson, minsan nalilimutan niya na as Blue Ribbon Chair, ang trabaho niya ay mag-imbestiga at hindi magtanggol. Correct? Paano magtatanggol kung mayroon daw maleta? Oo. Maleta na natanggap. Diba? Parang hindi na nga siya, parang hindi po siya Blue Ribbon Chairman, mga kababayan, no? Parang member na lang siya. Na mahilig yung classmate mong mahilig magpasikat, no? Kahit wala namang alam, ay mahilig magpasikat. Ganun po si Lacson, mga kaubayan. So ito, sumabog po sa galit ang ating mga kaubayan sa kanilang mga komento. Sabi po dito ni Shaki, no? May maleta din yan. Of course, nako po. Attorney Ping, lead defense lawyer ni BBM. Tagapagtanggol naman talaga ng mga buwaya nga lang. Diba yun? Tagapagtanggol nga daw talaga si Lacson, pero mga buwaya nga lang ang pinagtatanggol. Ha? That the real job of those na nakatanggap po ng malita o taga-plancha. Sila po ang taga-plancha ng mga gusot na napapasukan nitong administrasyong ito. Diba? Sabi po niya, abogado ba siya? Sabi po ni Pablito, abogado ba siya? Sabi naman po dito ni Jovan, while Marcoleta has a deeper love for China. Nako, patunayan niyo muna bago kayo magsalita, di ba? Sabi naman po ni Toto, bakit parang si Marcoleta na lang ang nagsasalita tungkol sa iskandal? Nasaan na ang ibang senador? Bulag na rin ba? Oo nga baka namalitahan rin. Naaalala ko, sinabi pa ni Ted Filon na believe siya kay Lacson nung nag-privilege speech. Ngayon, kaya ano na kaya? Ngayon, sabi niya, ngayon kaya ano na iniisip niya kay Lacson? Bukod sa tangi daw si Lacson, lang ang matapang na tanging si Lacson lang ang lumalaban sa korap. Sir Ted Filon, magsalita ka na. Hangang-hanga ka pala. Ayon po dito kay Jenny Lee, no? Hangang-hanga si Ted Filon dito po kay Lacson. Ewan ko na lang ngayon kung hanga pa rin, no? Sabi naman po dito ni Elmer, halata na may tinatakpan silang dalawa ni Soto, correct. So ayan, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? Sabi po sa sinasabi po ni Attorney Edward Chico na nalimutan na ni Lacson na sa Blue Ribbon Chair, ang trabaho niya ay mag-imbestiga at hindi magtanggol. Nako. At saka nililihis po ni Senator Ping Lacson yung mga usapan. Tulad nito, mga kabayan, sa susunod po nating ipapakita. Ito po. No? Ito, isa itong form ng paglilihis ni Ping Lacson. Sabi po kasi dito ni Senator Ping Lacson, bilang hindi abogado, ayoko sanang mag-lecture sa isang abogado. Kahit pa na isa siyang low rank na abogado. Ang tinutukoy niya po ay si Senator Rodante Marcoleta. No? Ano naman kung low rank na abogado? Ay ano naman kung hindi ka abogado? No? As long as kapakanan ng taong bayan ang
iniisip ninyo dyan sa Senado, di ba? At hindi puro pagtatake. Kahit pa ikaw ay isang janitor, di ba? Mas ano ka pa, mas maprinsipyo ka pa, mas may dignidad ka pa mga kababayan. Di ba? Kahit pa ikaw ay artista, as long as you defend the Constitution at yung taong bayan, no? Ikaw nga ay ex-PNP chief, no? Pero hindi mo naman ipinagtatanggol ang taong bayan at kumakampi ka pa sa mga buhaya sa gobyerno, talagang magagalit po ang tao dyan. Diba? Dito po nililihis po ni Lacson Kasi ang dapat pag-usapan dito ang flood control. Bakit napunta naman dito kay Marcoleta? No? Kahapon nga may share din tayong pahayag ni Lacson, no? Talagang grabe po ang kanyang paglilihis. Imbis na pag-usapan itong mga isyong ito, ang gusto niyang pag-usapan ay yung katunggali niyang senador. Diba? Nasaan po ang logic mga kabayan? Diba? Pag-usapan nyo at ilabas nyo ang mga mastermind, hindi yung pag-uusapan nyo yung mga personal na buhay ninyo. Wala kaming pakialam sa mga personal na buhay ninyo. Diba? Not unless kung yung personal na buhay ninyo ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol po dyan sa sinasabi ni Lacson. Sabi po dito ni Lloyd Gonzales, low rank abogado versus high school kuratong baliling. Aray ko po. Low rank pero di ka makasagot boy. Aha. Low rank lawyer versus no rank lawyer. Wannabe. Aha. High rank criminal fugitive. Courageous low rank profile lawyer. Ayan. Ha? Fugitive to dati no? Puganti po ito dati si Lacson, di ba? Tapos ngayon kung makapagsalita, alam mo kung sino na. Sabi po dito ni Mananagat Saituma, do not make Hiram Pinky if you don't understand the very meaning of it. Ayun, abogado versus manghuhula. Ayun na nga. High and low rank, rich or poor, doesn't matter. Do you have integrity? Be true to yourself and to your job. Who are you working with? Ayan na. Parang investigador to sabi po dito ni Arna Jane, Marcoleta versus Maleta. Siyempre mananalo ang Maleta dyan. Isa lang po si Senator Marcoleta, yung maleta, napakarami po nila. Marami pong maleta. Ito, isa na lang kabayan. Sabi po dito ni Nicolo. Sabi po niya, balita ngayon. BRC Chair Ping Lacson skips own report. Ping Lacson admitted on the plenary floor yesterday that his name is mysteriously absent from his own committee report. Meanwhile, Bam Aquino, perhaps unaware that signature were optional, went ahead and signed it anyway. As of yesterday, Aquino remains the sole believer. Nako, si Bam Aquino lang po ang naniniwala sa kanya kasi si Aquino lang ang pumirma sa BRC report ni Lacson. Nako. Soto, on the other hand, remains silent about the report and choose to suspend the session when being concerned. Kasi nga pinagtutulungan nila. Kapag nababara na o kapag nagigipit na si Lacson, to the rescue itong si Soto mga kabayan at sususpindihin, ipapahinto muna yung sesyon. Diba? Ganun po sila. Ganun po sila mapagmahal sa isa't isa. Right po. Ayaw nilang nahihirapan yung isa't isa sa pagsagot kay Senator Rodante Marcoleta. Anyway, ano pong yung opinion dyan mga kabayan? Just comment down below at eto. Pasadahan na po natin yung video. Pasok. Nakakatakot ang sagot ni Bongbong Marcos patungkol sa gera. Naku, sabi ko na Sila ang nagsaing.
tayo ang kakain ng pagdurusa, pambihira. Ito muna pag-usapan natin totoo ba to Bongbong Marcos? Itong video na ito, AI ba to? Ay, sinisimulan ko na ha. Kaya nga nagtatanong tayo kasi nakita ko tong video na ito. So gusto ko matanong kung AI ito. Hindi ko rin alam. Honestly, hindi ko alam. No? But I really hope na itong video na ito ay AI. Bakit? Napakadelikado nung sagot ni Bongbong Marcos patungkol doon sa ano ang gagawin natin laban sa gera. Delikado po ito. Napakadelikado nitong binitawan ni Bongbong Marcos na ito. Pakinggan po natin. Mr. President, with the expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataasin po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for and what interventions are in place? Yan, okay. So bukod sa langis, siyempre pag tumaas ang langis, tumaas ang gasolina, tataas din yung ibang mga produkto. So anong ine-expect natin? Yan po ang tanong. Ano pong ine-expect natin, President Marcos, na mga iba pang tataas na produkto at ano ang ating planong gawin para pasolusyonan natin itong pagtaas ng produkto ngayong panahon ng gera? O, ito po ang sagot ng presidente nyo. It all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, syempre magkakaroon ng effect. Ang hirap pong panuorin, Bongbong Marcos. Ang hirap pong Kasi tulungan niya ako. Kasi baka bobo ko eh. Hindi ko talaga maintindihan kung anong ibig sabihin ni Bongbong Marcos niyan. Pakipaliwanag nyo nga sa comment section. Ano ba talaga ibig niyang sabihin? Hindi ko talaga, alam mo, hindi mawala, no? Hindi dahil sa pro Duterte tayo, hindi po yun ang issue. Alam nyo si Duterte, pag pinapanood nyo, di ba excited kang panurin? Yung tinitingnan mo talaga kung saan yung leading ng bansa natin. Saan patungo? Ako talaga pag inaaral ko yung sinasabi ni Bongbong Marcos, parang gusto ko suntukin yung laptop eh. Talaga, parang ano ba talaga? Lalo pag masama ang gising mo tapos papanuurin mo. Ano ba? Slow ba yung utak ko? Hindi ko talaga maintindihan lang talaga. O wala talagang direksyon yung kanyang pinagsasabi. Yan, Tuloy natin ha. Sige, tulungan ninyo ako. Paki-explain ano ibig sabihin ni Bongbong Marcos. Siguro kung may mga nanonood dito na mga panatiko ni Bongbong Marcos, paki-explain nyo na rin. Pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been Nako, Bongbong Marcos, delikado yan. Alam mo, delikado. Gera po ito. Diba? Ang malas lang natin na dumadaan sa malaking gera ang mundo ngayon, tinatamaan ng problema sa langis, tapos si Bongbong Marcos, ang presidente. Tapos ito plano niya. Hindi mo maintindihan. Ito direksyon niya. Hindi mo maintindihan. Marcos, kung anong tinitake mo mang multivitamin, pakitigil mo muna. Kasi parang nahihinto yung utak mo. Di ba? Ito po, ginagawa ng nating katatawanan ha. But this is dangerous. Especially to a country like us na mahirap. Kasi nga, kung mayaman na bansa ay tatamaan sa pagtaas ng presyo ng gasolina, tayo pa kayang mahirap na bansa. Sa pool talaga tayo dyan, considering na ang bansa natin nukno ka ng traffic. Tapos, very sensitive na nga ang ating political. Tapos, nasamahan pa ng ganito, ng gera. Tapos, nasamahan pa ng ganitong statement ng presidente. So, parang, ang dating sa atin, sige, magutom na kayo. hindi ko rin alam yung pinaggagawa ko. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin natin. Magutom na kayo, basta kami may pera. In short, ganun eh. Ito pa, tingnan natin. So, yun nga yung sagot ni Bongbong Marcos patungkol sa problema natin sa gera na napakadelikado ng kanyang sagot. Tapos dito pa sila.
Ito pa ang concern ng grupo ni Bongbong Marcos. Tingnan po natin. Well, alam mo, may kumausap sa akin yung isang secretary, cabinet member. Sabi sa akin, Guy, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Yan, cabinet member. So ibig sabihin, tinalaga ni Bongbong Marcos siya nag-appoint dyan. So, alam natin, alter ego ang cabinet. Yan po ang issue ng Malacanang. Na si Erice, makasara. Pambihira, no? Ganyan po kababaw. Sino kayang cabinet yun? Sabi ko, ako yung kauna-unang nagsalita against war on drugs eh. Hindi ko naman nilalabanan yung Marcos Dynasty, pati Duterte Dynasty, nilalabanan ko eh. So patas lagay muna natin sa konteksto, si Erice nilabanan yung war on drugs ni PRRD. Hindi po natin kinakampihan si Erice, pero ang sinasabi natin dito, hindi siya pro Duterte, hindi rin siya pro BBM. Kung kukulayan niyo ako, isa lang kulay ko, dilaw. Yun. Diba? Isa lang kulay ko, dilaw. Ito problema sa dilaw ngayon. O hindi man yung mga followers ng dilaw. Ito problema sa pink ngayon. O sa pink lawan. Yung mga liderato nila, kain suka. Pagka hindi ka kain suka ngayong panahon ng pink lawan, ng dilawan, ng pink, maka-Duterte ka. So dapat kumakain ka ng suka. Isa lang ang kulay ko, dilaw. Sabi ko, Diba? Yan yun. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like at i-share na rin po ang video ito. Maraming salamat po.